Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muling nagbabalik ang lingkod, Ronde TV mo. Tuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Ito mga kababayan, karugtong ito ng ibinunyag ng dating membro ng SBSI na si Ma'am Dayan Dantes mga kababayan. Yung mga panluloko ni Jerry Esquilario, kilala natin sa tawag na Senior Aguila, ay ibinunyag nga nitong dating membro ng SBSI mga kababayan. At doon nga, nalalaman natin na totoo pala talaga na gumawa ng Peking Inferno itong si Jerry Esquilario sa sitio Kapihan mga kababayan. At itong si Jerry Esquilario nga ay pwedeng magpaiba-iba ng boses mga kababayan. Talentado daw itong dating siraan ng bait na si Jerry Esquilario, o kilala natin sa tawag na Senior Aguila mga kababayan. At yun mga kababayan, ito yung karugtong ng mga ibinubunyag ni Ma'am Dayan Dantes, ang dating membro ng SBSI. Ito na mga kababayan, sabay-sabay na natin itong panoorin. Ang panlulukot as in talamak. Tapos alam mo na, nung pag-akyat nila talaga, pinagkukuha yung mga cellphones nila. Pinagkukuha, as in yung nililibing dahil ang plano nila, talaga. Bakit kinuha yung cellphone? Okay, secluded sila para walang makikita or walang malalaman ng mga tao doon na kahit anong balita outside Kapihan. Galing, ha? Yes, para kung ano yung mga sakuna outside, sasabihin niya doon sa pagtitipon nila, ipapaalam niya na ganon. Ang alam ng mga tao is nagbabala na ang Panginoon. Sila lang yung may cellphone. Ganon. Kaya Ibig sabihin nito mga kababayan, sila lang yung nakakapanood ng balita. Yung mga membro ng SBSI ay hindi man lang makakapanood ng TV, ng cellphone, wala nga cellphone dahil nga ibinaon daw, sako-sako daw yung cellphone mga kababayan. At yun ang mga kababayan, ang makakaalam ng ibinabalita sa mga radio station or sa TV mga kababayan, ito lang yung kanilang mga leader na itong si Jerry Esquilario, o kilala nga natin sa tawag na Senior Aguila, si Ma'am Mirato Galanida, at itong si sinasabing si Ma'am Karen mga kababayan. Sabi ko lang, may time na bawal ang cellphone sa kanila. Ay, wala talaga, kinuha, ilibing pa nga. Meron tayong testigo na alam niya kung saan ilibing yung sako-sakong telepono. Pati yung mga iPad, nilibing. Nilibing dahil plano nila talaga na walang malalaman para sila lang, kanilang salita lang ang maririnig ng mga tagasunod nila. Kasi pumayag rin yung mga tao dahil pinapaliwanag nila na mamuhay sila ng parang kagaya noong araw. Na wala talaga. Walang gadget, walang nag-aaral, alam mo yun? Walang nag-aaral, as in. So, ayan, okay. Diyan sa mga wala nag-aaral na ngayon, yung mga bata, totoo ba yun na hindi na sila pinag-aaral ng eskwelahan, etong mga bata na to? Totoo. Bawal na silang pumasok. Bawal, at saka, mula yung bata, yung kapanganakan, doon ipapanganak, hindi makalabas ng bayan hanggang siya ay mag-asawa. Wow. Yes, ganun ang rules nila. Grabe, ha? Dahil nga, alam mo na ang bata, taklesa. Kung anong sasabihin pagbaba at kung ano ang maririnig. Pilit nilang tawag dito, chinuchok ang mga tao na hindi pwedeng maambunan ng mga salita outside sa Kapihan. Kaya pala ate yung etong lumabas na pumunta yung mga DSWD, wala yung mga bata doon. Diba? Ang karamihan noon, yung pagpunta nila, alam mo yung mga may asawang mga minors, pinaalis doon, pinaalis. At saka, lalo na yung ang mga magulang ay matanda. Lalo yung mga magulang ay matanda, tapos wala silang kapatid, tapos may anak na yung minors. Pinaalis doon sa Kapihan kasi
kung meron siyang ate, ipapaangkin yung bata doon sa ate na nakanya. Tapos, kung walang ate, yung nanay naman na pwede pa, siya ang aangkin doon sa anak ng anak niya na anak niya. Galing! Grabe pala nangyayari dyan, no? Yes, grabe talaga. Grabe as in brutal. Brutal talaga. Grabe talaga. So ngayon, bawal yung mga bata mag-aral, ano? Kahit nga ano, kasi before sila umakyat, February yun, ang graduation yata sa atin noong araw ng 2017, March pa or June na din? March. Hindi ko. March, hindi ba? Mayroon nang gagraduate, mayroon nang yung papaso sa entablado na kukuha ng award niya. Oo. Hindi na pinababa para doon. Hindi na pinababa. Bawal na. Bawal na talaga. Ano reason, ate, kung bakit hindi na pinag-aaral yung mga bata? Ano daw ang reason niyan nila? Ni parents, ang kanilang Panginoon. Kasi nga, hindi daw kailangan at walang nakakaakyat sa langit na meron kang pinag-aralan. Tama na daw yung makasulat lang at makapagbasa. Kaya lang, yung mga umakyat doon na mga baby pa, hanggang ngayon is 12 years old, hindi pa nakapasok ng grade 1. And even so, talagang bawal talaga. Bawal nang pumasok sa paaralan other than yung mga may 4Ps. Yung family na may 4Ps, inaano yung mga bata sa paaralan. Pero hanggang lista lang. Alam mo yun? Hindi pinapalit lang yung pangalan, no? Kasi may natatanggap. Yes, kinukolekta nila yung card ng 4Ps. Tapos ngayon pag malapit na yung tatawagin kong sweldo ng 4Ps, mag-aano na yan sa walkie-talkie. Bayaran na ng 4Ps. Meron ng papasok sa mga account. Ibigay na yung card ninyo kay Lourdes, tawag doon, Dispoy. Siya yung ang palayaw niya isinek-nek Dispoy. Siya yung taga-kolekta at siya nag-iisang authorized na kumuha nung bunch ng mga cards of 4Ps at siya ang mag-withdraw. Ate, balik tayo sa natin yung umakyat yung mga tao sa bundok, yung mga bahay na naiwan nila, totoo ba yung na binibenta yung pinagbebenta yung mga bahay? Oh yes, kasi pinabibenta. Nasabi yan. Pinabibenta. As in, nung kasagsagan nung 2019, alam mo bang ang bahay parang buy one, get two free? Ay, sobrang mura talaga dahil nga, ang sabi hindi daw kailangan sa langit ang may pera at may mga ari-arian. Hindi daw makakaakyat sa langit ang may mga ganong ari-arian at hindi daw kailangan ng mga ganon. Kaya kung sino yung may mga maibibenta na, ibenta na. At ipamili na ng ibili na ng mga pagkain, yung ganon. Pero may cut si Jerins at saka yung mga tao doon, yung mga leaders. Kasi kasi yung isang witness natin si Jackie, siya yung mostly yung nagdi-deal ng kasi magaling siya sa sales stock. Siya yung nagdi-deal ng mga bahay-bahay doon na at magkakaroon siya ng commission from there, So ngayon, kukunan na nila yung nagbenta, kukunan pa nila ng yung commission lang ang meron. Oo, talaga. Maraming pera. Iyan ang nagkukulik. Iyan si Janet Ahok. Yan. Siya yung natin yung perang nakakolekta na pupunta kay Panginoon nila.
Oh, Si yes. Jeren. At saka sa mga leaders Yung nila, mga leader. kung paano nila Kaya ganun na pala pinaghati-hati. pagtatanggol ng mga leader sa kanya, no? Oh, yes. Dahil Ano siya? pero natatanggap pala. Oo, DIY din siya. DIY din siya. Ano lang siya? Front lang siya talaga. Front Oo. lang siya. Hinubog siya ng 2 taon. Hinubog siya, kinultivate siya na para hindi, biro mo, 5 boses ang kaya niyang pagpalit-palitin. Oh. Oh, yes. So, syempre, alam mo, ang mga taong mababait, hindi nag-aano ng pagdududa sa kapwa. Yun Ibig lang. sabihin na nilala kagad yung mga tao sa kanya, no? Doon sa inyo. Yes, kasi ang taga sa amin talaga, hindi lang bayanihan, no? Before pa kay Jerry, talagang mababait talaga. Mababait talaga, likas na mababait, masisipag, matatalino, matulungin. Likas yan. Given yan sa amin. Ang ibig sabihin tayo yung sa inyo may madaling mapaniwala doon sa mga ginagawa niya. Yes. Kasi hindi kami marunong, madali kaming magtiwala. Walang dumi sa aming isip na gagawan kami ng masama dahil hindi ako mag-iisip na gagawa ng masama sa'yo. Tama. O, dito naman tayo sa ginagawa ngayon ng ni Jeren sa mga bata, no? Nabalitaan natin na pinag-aasawa, di ba? Anong inyong masasabi dyan? Napaka walang hiya. Walang hiya sa lahat na walang hiya. Pinaglalaruan niya ang mga bata, ang mga nararamdaman ng mga magulang. Kasi ang ginagawa niya is, pag-iipunin niya yung mga bata, igagather niya lahat yun. Tapos ngayon pa-partner niya, ngayon ang mamimili ng ipa-partner is si Rosalie Sanico, which is asawa ni Karen Sanico at si Janjan. Sila yung parang nagtuturo na ito yan, bagay silang ito yan, alam po, i-partner natin dito sa nakakaganda at sabihin lang natin na pagtanggapin mo itong lumpo at hindi nakakapagsalita, diretso ka sa langit. Alam mo yon? Ganon. Pinaglalaruan nila ang mga bata. Isa pa, wala silang respeto ni numan dahil hindi pinapaalam sa magulang. Hindi. Pinagpa-partner na nila. Parang tapos na. Ngayon, later on na lang, ipapaalam sa mga magulang. Ipapaalam sa mga magulang na yun na at papapasuhin nila later on. Pero tapos na, sabi nabasbasa na. Parang ganun. Wala silang lakas ng loob na umayaw. Hanggang iyak lang sila. Kasi, alam mo yung napakabastos. Bastos talaga. Merong syempre, mga bata, meron ng boyfriend, girlfriend. Meron na. Ang gagawin ni Jerry, paghiwalayin yun. Ipapartner yun sa iba. Hindi niya itutugma dun sa mga nagmamahala na. Yeah. Yun ang gagawin niya. Paghiwa-hiwalayin niya dahil sabi niya, daw niya, yung dapat mapag-aralan daw ng mga tao kung paano nila, paano nila labanan ang puso nila. Kaya, makukonect natin yan sa mga pamilya na hindi sumama, nasa baba lang, sila nasa taas, tinuturuan silang kalimutan at ipaisip ng mga patay ang mga pamilya nila na hindi sumama. Wow, grabe mga kababayan, napakatindi ng ibinubunyag nitong si Ma'am Dayan Dantes, mga kababayan. Ma'am Dayan Dantes, napakatindi ng mga sinasabi nito mga kababayan. Biruin nyo ba naman? Pati nga mga kabataan, mga minor de edad ay pinaglalaruan lang ng kanilang mga leader, mga kababayan. Pinaparis-paris, kung sino man yung kanilang magugustuhan. Walang magawa yung mga kabataan dahil nga yun ang kagustuhan ng kanilang
mga leader, mga kababayan. Dapat talaga ay makulong itong mga taong ito. Ay napakabastos, napakawalang hiya nitong mga tao na ito, mga kababayan. Kailangan itong pagbayaran yung ginawa nila sa mga kabataan na dapat makapag-aral, makapamili ng tama, makapamili ng maayos kung ano ba ang gustong tatahakin nila sa buhay. Ngunit mga kababayan, itong si Jerry Esquilario ay napaka-demonyo nito, mga kababayan. Hindi ito dapat tawaging Panginoon ng mga SBSI, ng kultong grupo na ito, hindi demonyo ng SBSI, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna, at ulit hindi tayo makapag-shoutout dahil nandito tayo sa kabila, mga kababayan. Wala pa tayong internet dito. Mamaya pa tayo makapag-upload pag nakauwi na tayo sa bahay, mga kababayan. At maraming salamat kay Solomon21, mga kababayan. Ginagamit natin yung kanyang video para ihatid natin sa inyo yung pangyayaring ito, mga kababayan. Yun ang hanggang dito lang muna, at once again, this is from the TV mo. Ingat ang lahat. God bless bawat isa sa atin.